Magandang hapon na naman sa inyo, mga suki naming taga-pakinig. Narito na naman po ang inyong abang lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At kasama pa rin natin, mga kaibigan, ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham na ating napili ay nanggaling naman sa isa nating masugid na taga-subaybay, at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Lerma. Bueno, basahin na natin ang liham ni Lerma, di Kuya Peles. Palagi po akong nakikinig sa inyong malawakang programa sa radyo. At tuwing hapon, Kuya, ay inaabangan ko po ito dahil parang ginagawa ko na rin pong libangan. At may mga napupulot din akong alaw sa buhay. Itago na lamang po ninyo ako sa pangalang Lerma, 45 taong gulang at may 2 po anak. Para malinaw sa inyo, ganito po nagumpisa ang aking problema, Kuya Peles. Wala na akong pagmamahal sa iyo, Ramil. Patawarin mo na ako, Lerma. Hindi ko naman sinasadya yung mga nangyari. Ang ibig mong sabihin, basta ko na lamang kakalimutan ang lahat, ganun ba? Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para mapatawad mo lang ako. Ang gusto kong gawin mo, huwag ka nang magpapakita sa amin ng mga anak mo. Yun lang, Ramil. Dalagan at binata na yung mga anak natin, Lerma. Kaya gusto ko silang makita at makausap. Yun na nga eh. Kung kailan na malalaki na sila, saka ka naman magpapakita. Lerma, kung hindi mo ako mapapatawad, kahit ipakilala mo man lang ako sa mga bata. At bakit ko naman gagawin yon? Ano ako, tanga? Lerma, nakikiusap ako. Parang awa mo na. Ang haba ng panahon na nagtiis kami. Tiniis mo kami. Hindi mo alam ang pinagdaanan kong hirap para lang mabuhay kami. Nang dahil sa mga magulang mo, ayaw nila sa akin. Patawarin mo na ako, ha? Kung naduwag ako noon. At hindi kita ipinaglaban sa mga magulang ko noon. Dahil makasarili ka. Alam mo ba yun? Ha? Pinagsisisihan ko na yun, Lerma. Nagugulila ako sa mga anak natin. Matagal na panahon na hindi ko na sila nakita. Kahit makita ko man lang sila, okay na lang yun sa akin. Umalis ka na. Dahil ayaw kong madatnan kanila dito. Parang awa mo na, Ramil. Umalis ka na. Sige. Aalis ako ngayon. Pero babalik ako dito upang muling makiusap sa'yo. Galing pala dito si Ramil kahapon, anak. Anong sinabi niya sa'yo? Ayun, humihingi siya ng tawad, inay. Anak, matagal na yun. Kalimutan mo na ang nangyari. Patawarin mo na siya. Alang-alang man lang sa mga anak ninyo. Inay, napakasakit ang ginawa niya sa akin. Kapapanganak ko malamang noon, iniwan na niya kami. At sumama sa ibang babae na siyang gusto ng mga magulang niya. Tapos ngayon, yan ang sasabihin niyo. Bakit niya nagawa yun, inay? Sige nga. Anak, kung ang Diyos ay nagpapatawad, tayo pa kaya na tao lang? Para sa inyo, madali lang yan. Dahil hindi sa inyo nangyari ang nangyari sa akin. Napakasakit dahil 2 anak ko ang nawalan ng ama. At hanggang ngayon, masakit pa ito, inay. Piruin niyo, ha? Mahigit 20 taon bago siya muling nagpakita sa amin. Ang sakit yun, di ba? Ang sakit! Oh, sa bagay,
Hindi kita masisisi, anak. Pasensya ka na. Inay, ngayon, ipangako niyo sa akin na walang malalaman ang mga anak ko tungkol sa kanilang ama. Ipangako niyo yan sa Inay. Ipangako niyo sa akin. Sige, anak. Ipinapangako ko. Maraming salamat po sa inyo. At naiintindihan niyo ang aking kalagayan. Salamat po. Alam ko rin ang dinanas mong hirap doon, anak. Kaya, naiintindihan kita. Hanggang ngayon kasi, Inay, nandito pa rin ang sakit na nararamdaman ko. At hindi ko makakalimutan habang nabubuhay ako. Siya, tama na yan, anak. Kung ano ang gusto mong mangyari, sunod-sunuran lang ako sa iyo. Salamat po. Maraming salamat po, Inay. Ang ibig mong sabihin, Isa, hindi mo pa nakita ang tatay mo mula nang maliit ka pa? Oo, Bes. Ayaw namang sabihin ng nanay ko kung sino ang aking ama. Bakit hindi may tanong sa nanay mo kung nasaan ang tatay mo? Sabi niya, matagal na raw patay ang tatay ko. At naniwala ka naman. Di nga Malakas ang kutob ko na buhay pa ang tatay ko. O di magpatulong ka para mahanap mo ang tunay mong ama. At kanino naman ako magpapatulong para mahanap ko ang tunay kong ama? At sino ang makakatulong sa akin? Teka, alam mo ba ang pangalan ng tatay mo? Di nga Pati pangalan niya, hindi ko alam. Hindi mo pala alam Anong sabihin mo sa akin, Bes? Subukan mong magtanong sa lola mo para alam mo kung ano talaga ang pangalan ng tatay mo. Hindi kaya napagsabihan siya ng inay ko? Baka hindi rin niya sasabihin sa akin Subukan mo lang. Malay mo, maawa sa'yo ang lola mo, di ba? Sana naman, matulungan ako ng lola ko para kahit makita ko man lang ang aking ama, masaya na ako. Kami ni Kuya Miko. Isa, kung sakaling mahanap mong itay mo, anong gagawin mo? Siyempre, masaya. Kasi nakita ko na siya. Ang hirap na hindi mo pakilala ang ama mo mula ng pagkabata. Sana makita mo na siya, Nisa. Inay, kanina ko pa hinahanap si Lira. Hindi niyo ba siya napansin? Hindi dapat. Hindi ko sasabihin sa kanya na may alam ako sa paghanap ni Dira sa kanyang ama. Inay, may sinasabi ba kayo? Wala anak, wala. Saan kaya nagpunta ang batang yun? Si Jay, Inay, nasan siya? Nandun sa may plaza. Alam mo naman yung anak mong yun. Lagi siya roon at nanonood ng mga naglalaro. Oo, ang batang yun talaga, oo. Umaalis lang, hindi man lang nagpapaalam sa akin. Hayaan mo na siya, anak. At uuwi din yun, babaya. Wala akong kaalam-alam, kuya, na kumikilos palang palim ang aking anak kong si Lisa. At para malaman at makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang ama. Hindi ko alam, kuya, na nakipagsabuatan pala si inay sa aking anak. Ang kinatatakot ko lang, kuya, ngayon ay baka malaman nila na magkapatid na tinago ko ang tunay nilang ama. Baka sumbatan nila ako sa darating na mga araw.
Isang araw, kuya, ay Saan ka na naman ba galing, ha? Kanina pa kita hinahanap. Sa susunod, ha? Kapag aalis ka, magpapaalam ka sa akin. Opo, inay. May pinuntahan lang po kami ni Myra eh. Nagpasama po ako sa kanya. Kanina pa ako alalang-alala sa'yo. Alam mo ba yon? Pati kay inay, hindi ka nagpaalam. Alam mo ba? Maraming nangunguha ng mga dalaga ngayon. Eh, inay, malaki na ho ako. Hindi na ho ako Ah, bata. ganon! Malaki ka na, kaya pwede ka nang hindi magpaalam. Pero ang hindi mo iniisip, kami na magulang mo na nag-aalala sa'yo. Eh, pasensya na po, inay. Hindi na po mauulit. Talagang hindi na mauulit. Dahil kung hindi, hindi kita palalabasin. Naintindihan mo? Opo, inay. Naintindihan ko po. O sige, magbihis ka na para makapagpahinga ka na. Sino kaya ito? Sandali lang! Sino po sila? At sino po ang kailangan nila? pwede ba akong tumuloy? Sige po. Tuloy po kayo. Maupo po kayo. Salamat. Ang iinay mo nga pala, nandito ba siya? Ay, wala pa po sila. Bakit po? May kailangan po ba kayo sa kanya? Oh, sino ba yung dumating, Lira? Rabel! Magkakilala kayo, Lola? Apo, Lira. Siya ang tunay mong ama, si Rabel. Itay, kay tagal ko kayong hinanap. Ang sabi ni Inay, matagal na raw kayong patay. Pala, buhay pa pala kayo. Anak. Buhay na buhay pa kayo, Itay. Anak, tinago kayo sa akin ng nanay ninyo. At ngayon lang ako nabigyan ng pagkakataon na makausap ko ang lola ninyo. Mabuti naman. At nakipagtulungan siya para makita ko kayo ng kuya mo. Siya nga pala, ang kuya mo. Nasaan siya? May bisita pala kayo. Kuya, si Itay, siya ang ama natin. Ha? Ang akala ko ba matagal nang patay ang tatay natin? Yun ang sabi ng inay, di ba? Oo, pero nagsinungaling pala siya sa atin. Buhay pa pala si Itay. Mga anak, patawarin niyo ako. Kasi wala akong nagawa. Nang itago kayo sa akin ng inay ninyo. Hayaan niyo, babawi ako sa inyong dalawa. Oo. Naaalala ko na. Kaya pala ang tatay namin na iniwan kami nang maliit pa kami. Dahil 5 taon na ako noon nang iwan niyo kami ni inay. Wala kayong kwentang ama. Pinabayaan ninyo kami na inay. Kuya, huwag kang magsalita ng ganyan. Ama natin siya. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Bakit? Totoo naman, di ba? Wala siyang kwentang ama. Hindi ba? Jay, anak. Ngayon at nakilala ka na nila. Alam mo ba, masama ang loob ng anak mong panganay. Gusto ko sanang bumami sa mga anak natin. Anong ibig mong sabihin? Ayan mo sana na isama ko sila sa probinsya para makapagbakasyon. Yung dalawa.
Palagay mo, papayag ako sa gusto mong mangyari? Pinayagan na kita para makapunta dito, makadalaw sa kanila. Pero yung sinasabi mo na isasama mo sila, hindi ako makakapayag. Lerma, wala na sila mga papa. Patay na sila. Ako na lang ang nakatira sa malaking bahay doon. At may naiwan silang lupa na minana ko sa kanila. Para naman kahit papano makabawi ako sa mga bata. At alam mo ba na hindi kami nagkaanak ng babaeng ginusto nila para sa akin? At isa pa, hindi kami nagpakasal. Kaya malayang malaya ako, Lerma. At kung gusto mong sumama ka rin sa amin. Buuin nating muli ang pamilyang ito, Lerma. Nadala na ako sa mga pangako mo sa akin. Hindi mo kayang tumayo sa sarili mong mga paa. Pues hindi na ngayon. Wala na sila mama at papa. Mag-isa na lang ako ngayon, Lerma. Kaya nga, pumunta ako rito para isama ko na kayo doon sa aming probinsya. Sa pangalawang pagkakataon, Lerma. Patutunayan ko na kaya na kitang panindigan kayo ng mga bata. Nabigla ako, kuya, sa napakabilis na desisyon na yon ni Ramil. Malaki ang pagkukulang niya, kuya, sa amin. Nagtanim ako ng galit dahil sa ginawa niya noon. Hindi niya kayang pinaglaban ang aming pagmamahalan noon sa kanyang mga magulang. Pero ngayon, kuya, muli siyang bumalik at nagmamakaawa na humingi ng tawad. Naguguluhan ako, kuya, sa sinabing yon ni Ramil. Dapat po ba, kuya, na sumama na kami sa kanya ngayon? Kuya, hanggang ngayon mahal ko pa rin si Ramil. Matagal kong tinago yun. Pero alang-alang sa aking mga anak, ginawa kong nararapat. Sana po, kuya, mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Lerma. Alam mo, Lerma, naiintindihan naman kita na talagang malaki yung tampo mo o galit mo kay Ramel dahil sa nangyari. Pero matagal na panahon na yun, Lerma. Ha? Hindi naman kagustuhan ni Ramil yung nangyari. Siyempre, may mga magulang siya na sinusunod niya. Ang kaibahan nga lang, hindi kanya kayang pinaglaban sa kanyang mga magulang. Buntis ka na yata noon. At mas minabuti pa niya na pagbigyan yung mga magulang niya dahil may gusto sila para sa kanya na ibang babae. At sa kasamang palad, hindi sila nagkaroon ng supling. Hindi sila nagkaanak. Ngayon, wala na ang kanyang mga magulang. At hiwalay na sila ng kanyang kinasama. Dahil hindi pala sila kasal. Ngayon, bumabalik siya at nagmamakaawa sa'yo at humihingi ng tawad. Lerma, ama ng mga anak mo yan eh. Ang pagkakamali mo lang, tinanim mo sa mga bata sa isip nila na patay ang kanilang ama. Tingnan mo ngayon yung anak mong lalaki, parang malayo ang loob sa kanyang ama. Buti na lang yung anak mong isa talagang pinanamigan ang kanyang nang makilala niya ang kanyang ama. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Dema, ikaw ang magbabalik ng kanyang respeto sa kanilang ama. At dyan sa alok ni Ramil, huwag ka nang magdalawang isip, Lerma. Total, wala namang pinakasalang babae si Ramil. Pwede ba kayo magpakasal? Hindi pa huli ang lahat.
May mga mamanahin naman siya na lupa. Bakit nagpapakahirap ka pa? Para sa mga anak ninyo, para may pagpatuloy lang kayong pag-aaral. Pumayag ka na, Lerma, sa gustong mangyari ni Ramil. At yun lang ang tanging paraan para mabuo ninyong muli sa tagal ng panahon ang nasira't nawasak na pagmamahalan ninyong dalawa. Bueno, yun na lamang sigurong masasabi ko sa iyo, Lerma, at naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong nilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras sa timpilan, inyong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.